Bitawan mo ang sagradong telang iyan, Feliciana. Ang maruming kamay ng isang taksil ay walang karapatang dumampi sa handog ng pamilya Montelibano. Ang boses ni Doña Pilar ay hindi kailangang maging malakas para mabasag ang katahimikan ng simbahan ng San Rafael. Bawat salita ay parang patak ng asidong dahan-dahang tumutunaw sa dangal ni Feli sa harap ng altar. Ang telang dinala niya isang obra maestrang hinabi niya sa loob ng 3 buwang. Walang tulog ang kanyang alay para sa mahal na birhen. Sa gabi ng fiesta, ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Para kay Feli, ang bawat hibla ng telang iyon ay hindi lamang sinulid. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang pawis, at ang kanyang huling pag-asa na makuha ang pagkilala ng pamilyang pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay tila naging basahan. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na tinik tuyong-tuyo at mahapdi. Hindi siya makapagsalita. Ang mga tao sa loob ng simbahan, ang kanyang mga kapitbahay na itinuturing niyang kaibigan, ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ni Feli ang libu-libong mata na tumutusok sa kanyang likuran, dala ang hatol na hindi pa naman niya alam kung saan nagmula. "Mommy, ano pong ibig ninyong sabihin?" Ang tanong ni Feli ay halos isang bulong, ang kanyang boses ay tila isang marupok na baso na anumang oras ay mawasak. Imbes na sagot, isang malamig na sulyap ang ibinigay sa kanya ni Dahas, ang kanyang asawa. Lumapit ito at kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang pindot, ang mga screen sa loob ng simbahan at ang mga cellphone ng lahat ng naroon ay nakatanggap ng isang video. Doon sa ilalim ng malabong ilaw ng isang silid, makikita ang isang babaeng kamukha ni Feli na yakap-yakap ang isang lalaki, si Kidlat, ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya sa Xiongdet. "You've been playing us for a fool, Feli," matigas na sabi ni Dahas. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang nakakatakot na kalmado, ang kalmado ng isang taong matagal nang nag-abang sa pagkakataong ito. "Habang busy ako sa pagpapatakbo ng negosyo, busy ka rin pala sa paghabi ng sarili mong kalandian. Hindi totoo iyan, Dahas. Alam mong hindi ko magagawa iyan." Ang sigaw ni Feli ay naging isang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ngunit mas matindi ang susunod na dagok. Humakbang pasulong si Doña Pilar, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pait. "Huwag mo kaming gagamitan ng iyak mo, Feliciana. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo. Mula sa putik binuhat ka namin para maging isang Montelibano, pero heto ang isusukli mo, kahihiyan. Magmano ka sa biyenan mo," utos ni Dahas sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtanggi. "Humingi ka ng tawad sa harap ng altar, sa harap ng buong San Rafael, para sa paglapastangan mo sa pangalan namin." Para kay Feli, ang pagmano ay tanda ng respeto, ngunit sa sandaling ito ay isang rito ng pagsuko at pagpapakababa. Habang unti-unting yumuyuko si Feli, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at matigas na semento ng simbahan. Ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa sahig ay hindi narinig ng iba, ngunit para sa kanya iyon ang tunog ng kanyang huling pagkawasak. Inabot niya ang kamay ni Doña Pilar. Ang balat ng matanda ay kasing lamig ng kamatayan. Habang idinidikit ni Feli ang kanyang noo sa likod ng palad nito, isang patak ng mainit na luha ang humulog at nabasa ang kamay ng biyenan. Ang dumimubulong ni Doña Pilar sapat lang para siya lang ang makarinig. Pagkatapos ay marahas nitong binawi ang kamay na naging dahilan para mawalan ng balanse si Feli at mapaupo sa sahig. Sa labas, ang masayang tunog ng banda ng fiesta ay tila isang pangungutya. Ang liwanag ng mga paputok sa langit ay hindi nagbibigay ng saya, kundi nagpapakita lang ng dilim na bumabalot sa buhay ni Feli. Habang hirap siyang tumayo, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng insenso. Mula sa likuran ni Dahas, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng isang makinang na bestida, si Isabela. At sa kanyang leeg, nakita ni Feli ang kumikinang na gintong kwintas na pamana pa ng kanyang sariling ina, ang tanging alaala na iniwan nito bago mawala. "Bagay na bagay sa akin, di ba?" Nakangiting sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Kinuha na ni Dahas ang lahat mula sa iyo, Feli. Dahil ang isang taksil ay hindi karapat-dapat sa anumang maganda, hinawakan ni Dahas ang bewang ni Isabela sa harap ng lahat. Pagkatapos tumingin siya kay Feli ng may pandidiri. "Huwag ka nang babalik sa bahay. Ang mga gamit mo, inilagay ko na sa labas kasama ng mga basura kung saan ka nararapat. Mula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng pamilya,
at wala ka ng sinagtala. Tumalikod sila, iniwan si Feli na nakaluhod sa gitna ng simbahan habang ang mga tao ay nagsimulang maglabasan, bawat isa ay may dalang mapanghusgang tingin. Kahit si Tess, ang kapitbahay na lagi niyang binibigyan ng pagkain, ay hindi man lang lumingon abala sa pag-upload ng video ng kanyang pagkapahiya sa internet. Naiwan si Feli sa harap ng altar. Ang kanyang obra maestrang tela ay nakakalat sa sahig na tapakan ng mga taong lumabas. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng tela. Sa gitna ng kanyang matinding sakit, isang alaala ng kanyang ina ang pumasok sa kanyang isip, isang tinig na nagsasabing, ang pinakamalakas na tela ay ang hinabi sa ilalim ng pinakamatinding pagsubok. Ngunit paano niya itutuloy ang paghabi kung ang bawat hibla ng kanyang buhay ay pinutol na ng mga taong pinakamamahal niya? At nasaan si Kidlat? Bakit wala ang taong dapat ay magtatanggol sa kanya? Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan, malalaki at malamig, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Ngunit sa ilalim ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng simbahan at ang bintana nito ay bumaba upang ipakita ang isang pares ng mga matang puno ng misteryo at panganib. Sa mundong ito, hindi ang malakas na bagyo ang nakakamatay kundi ang mga taong pinayungan mo noong sila ang binabasa ng ulan. Ang bawat hakbang ni Feli palayo sa simbahan ng San Rafael ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay hindi na lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, pinapaalala sa kanya na wala na siyang tahanang babalikan. Ang kanyang marangyang trahe de mestiza na kanina lang ay simbolo ng kanyang dangal, ngayon ay mabigat at puno ng putik, humihila sa kanya pababa sa lupa. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang pangalang paulit-ulit na binibigkas ng kanyang puso, Kidlat. Si Kidlat, ang kanyang kanang kamay sa sungdet, ang taong nakasama niya sa pagbibilang ng bawat hiblang sinulid, ang tanging nakakaalam kung gaano siya nagpakahirap para isalba ang sinagtala mula sa mga maling kamay ni Dahas. Naniniwala si Feli na may paliwanag ang lahat. Marahil ay tinakot ito o baka naman ay pinilit. Ang talyer ni Kidlat ay matatagpuan sa dulo ng isang madilim na eskinita. Habang papalapit si Feli, ang liwanag mula sa loob ng talyer ay tila isang parola sa gitna ng dagat ng kawalan. Ngunit bago pa man siya makarating sa pintuan, napatigil siya. Ang tunog ng isang marangyang sasakyan na dahan-dahang umaandar sa likuran niya ay hindi niya pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa dalawang bulto ng tao na aninag niya sa bintana ng talyer. Isang lalaki at isang babae. Sigurado ka ba rito, Kidlat? Kapag ibinigay mo sa akin ang orihinal na kopya ng ledger, wala nang paraan para malinis ni Feli ang pangalan niya. Ang boses ng babae ay malambing, ngunit may talim kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid. Kailangan ko ang pera, Soraya. Ang nanay ko kailangan ng operasyon. At si Feli, tapos na siya. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang iligtas sa galit ng mga Montelibano. Mas mabuti pang makuha ko na ang dapat kong makuha bago pa lumubog ang barko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Pilar. Ang boses ni Kidlat, ang boses na laging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, ay ngayon ay naging kasing talim ng kutsilyong itinusok sa kanyang likuran. Ang tiwala na itinanim ni Feli sa loob ng maraming taon ay tila isang telang marahas na pinilas, iniwan siyang hubad at sugatan sa gitna ng kawalan. Hindi napigilan ni Feli na mapasandal sa pader. Ang lamig ng semento ay humahalo sa init ng kanyang mga luha. Sa loob ng talyer, nakita niya ang pag-abot ni Kidlat ng isang makapal na sobrang kulay kape sa babaeng nagngangalang Soraya. Ang sobrang iyon ang naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Dahas sa kumpanya. Iyon ang kanyang huling alas, ang kanyang tanging sandata upang mabawi ang lahat, at ngayon ay binenta na ito ng taong pinakainaasahan niya. Patawad, Feli, bulong ni Kidlat habang tinitingnan ang pera, kahit na alam niyang walang makakarinig sa kanya. Ngunit may nakarinig. At ang bawat salita ay naging lason sa sistema ni Feli. Biglang bumukas ang pinto ng talyer. Lumabas si Soraya, isang babaeng may taglay na kagandahang nakakatakot, suot ang isang itim na trench coat na tila nakikipagkumpetensya sa dilim ng gabi. Napatigil siya nang makita si Feli na nakasandal sa pader, basang-basa at tila isang ligaw na kaluluwa. Walang gulat sa mga mata ni Soraya. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dakilang Feliciana Montelibano. O baka dapat kong sabihing ang babaeng itinapon na ng tadhana, lumingon si Kidlat
at nanigas sa kanyang kinatatayuan nang makita si Feli. Feli, let me explain. I had no choice. May choice ka palagi. Kidlat ang boses ni Feli ay mababa, walang emosyon ngunit puno ng bigat. Pinili mong maging katulad nila. Pinili mong sunungin ang natitirang piraso ng puso ko para sa ilang pirasong papel. Tinalikuran sila ni Feli. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha ng kataksilan. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila nagiging yelo. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan at ngayon wala na rin siyang kaibigan. Ang itim na sasakyang kanina pa nakasunod ay dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at ang babaeng nagngangalang Soraya, nakakasakay pa lamang sa kabilang pinto, ay tumingin sa kanya. Sumakay ka, Feli, utos ni Soraya. Hindi ito isang pakiusap kundi isang hamon. Maaari kang mamatay sa lamig dito sa labas o maaari kang sumama sa akin at matutong dumanas ng ganti ang mga taong sumira sa iyo. Hindi ako ang iyong kaibigan, pero ako ang kailangan mo ngayon. Tumingin si Feli sa madilim na kalsada pagkatapos ay sa kamay ni Soraya na nakalahad. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, isang galit na nagsisimulang magsilbing mitsa ng isang bagong apoy sa loob niya. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay pinutol na. Ngunit marahil sa pagkakagupit-gupit ng mga ito, ay may pagkakataon siyang humabi ng isang bagong kwento, isang kwentong hindi na tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paniningil. Dahan-dahang iniabot ni Feli ang kanyang nanginginig na kamay at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang pinto ay sumara ng may kasamang tunog ng pinal na desisyon. Iniwan si Kidlat na nakatayo sa ilalim ng ulan. Yakap ang perang naging kabayaran ng kanyang kaluluwa. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatago ay hindi ang pagpapakita ng ibang mukha, kundi ang pagtanggap na para sa mga taong minahal mo, wala ka ng halaga, kaya hindi ka na nila makikilala. Ang usok mula sa mainit na kape sa isang plastik na baso ay marahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw sa labas ng Chongdet ng Sinagtala. Nakatayo si Feli sa gilid ng gate, suot ang isang kupas na duster luma at punit-punit na cardigan at isang malaking bandana na halos tumatakip sa kanyang buong noo at mga mata. Ang kanyang mukha ay nilagyan niya ng uling at dumi, binabago ang makinis niyang balat para magmukhang isang matandang babaeng ginugol ang buhay sa hirap. Wala nang Feliciana Montelibano. Sa paningin ng mundo siya na ngayon si Aling Nena, ang bagong tagapaglinis na kinuha mula sa kabilang barangay. Habang naglalakad siya sa loob ng factory, ang pamilyar na amoy ng almirol, sariwang sinulid at lumang kahoy ng mga weaving loom ay sumalubong sa kanya. Ito ang lugar kung saan siya bumuo ng mga pangarap, ngunit ngayon bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak sa pinakamahihis na sida ngayon ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang lumang tingting na walis. Napatigil ang kanyang pagwawalis nang marinig niya ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa semento. Ang bawat hakbang na iyon ay tila latigong nagpapatalon sa puso ng mga manggagawang nakayuko sa kanilang mga makina. Ang bagal nyo. Kung ganito kayo kumilos, hindi nakapagtataka kung bakit nalulugi ang Sinagtala. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang puno ng kapalaluan. Suot nito ang isang kulay pulang bestida na tila nagniningning sa gitna ng abong paligid ng factory. Nakita ni Feli kung paano kinuha ni Isabela ang isang pirasong tela mula sa kamay ng isang batang manghahabi si Lita at walang pakundangang itinapon ito sa sahig. Marumi, ulitin mo ito at huwag kang hihingi ng break hanggat hindi ka nakakatapos ng 5 yarda. Napayuko si Lita, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Naramdaman ni Feli ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang bata, ngunit kailangan niyang magtiis. Ang bawat segundo ng kanyang pananatili rito ay para sa isang mas malaking layunin. Nang makaalis si Isabela patungo sa opisina, dahan-dahang lumapit si Feli kay Lita. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na balot ng kanin at tuyo na itinago niya mula sa kanyang sariling rasyon. Inilagay niya ito sa ilalim ng lamesa ng bata. Kumain ka, anak. Huwag mong hayaang ubusin nila ang lakas mo, bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mababa. Tumingin sa kanya si Lita nang may halong gulat at pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang amoy ng sinangag at tuyo ay tila naging isang banal na pabango sa loob ng factory. Ipinapaalala nito kay Feli ang mga simpleng umaga
bago siya naging isang Montelibano, noong ang pangarap niya lang ay makitang busog ang kanyang mga mahal sa buhay. Maya-maya pa dumaan si Dahas, kasama ang kanyang ina, si Doña Pilar. Nagkubli si Feli sa likod ng isang malaking tumpok ng mga sinulid, dahan-dahang gumagapang palapit sa bukas na bintana ng opisina upang makinig. Dahas, kailangan na nating pirapirasuhin ang lupang ito, sabi ni Doña Pilar, ang boses ay puno ng kasakiman. Ang sinagtala ay isang bangkay na lamang. Mas malaki ang kikitain natin kung gagawin itong subdivision para sa mga dayuhan. Pero mommy, ang mga manggagawa. At ang kasunduan kay Don Manuel. Sagot ni Dahas, bagaman walang bakas ng tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Ang mga manggagawa ay pwedeng palitan. At si Manuel, patay na siya. Wala nang makakapigil sa atin, lalo na't wala na ang asawa mong pakialamera. Tumawa ang matanda, isang tunog na tila kalansing ng mga baryang nahuhulog sa sahig. Napahigpit ang hawak ni Feli sa kanyang walis. Ang mga taong ito na itinuring niyang pamilya ay handang sunungin ang buhay ng daan-daang tao para lamang sa pera. Ngunit habang nakikinig siya, naramdaman niya ang isang kakaibang tensyon sa paligid. Lumingon si Feli sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang Bodega 4. Ito ay isang silid na laging nakakandado ng makakapal na kadena. Ayon sa mga bulong-bulungan, doon itinatago ang mga pinakalumang record ng pamilya. Bakit tila takot ang mga mata ni Doña Pilar sa tuwing tumitingin siya sa direksyong iyon? Sa kanyang pagtatangkang makalapit pa sa opisina, hindi napansin ni Feli na may isang pier. Sa kanyang pagtatangkang makalapit pa sa opisina, hindi napansin ni Feli na may isang piraso ng kalawit ng bakal na nakaharang sa kanyang daraanan. Ang tunog ng pagtama ng kanyang walis dito ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, isang matunog na kalansing na tila isang hudyat ng panganib. Napatigil ang usapan sa loob ng opisina. Naramdaman ni Feli ang paghinto ng kanyang sariling puso. Sino iyan? Ang boses ni Dahas ay puno ng hinala. Narinig ni Feli ang tunog ng mabibigat na hakbang na papalapit sa pinto. Mabilis na yumuko si Feli, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng bandana, habang mabilis na winawalis ang mga alikabok sa sahig, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Bumukas ang pinto ng opisina. Ang sapatos ni Dahas na gawa sa mamahaling balat ay huminto sa tapat mismo ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Feli ang titig ng kanyang asawa, ang lalaking dati niyang kayakap tuwing gabi, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong handang pumatay. Hoy matanda! Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dahas, ang boses ay puno ng panghahamak. Hindi tumingin si Feli. Pinanatili niya ang kanyang boses na paos at nanginginig. Pasensya na po, senyor. Naglilinis lang po ako ng mga kalat na naiwan ng mga manggagawa. Tinitigan siya ni Dahas ng matagal. Parang may hinahanap ito sa kanyang bulto, parang may pamilyar na anino siyang nakikita. Nanigas si Feli, halos hindi na humihinga habang hinihintay ang kanyang hatol. Dahas, halika na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang janitor, sigaw ni Doña Pilar mula sa loob. Isang huling tingin ang ibinigay ni Dahas bago siya tumalikod at bumalik sa loob. Siguraduhin mong malinis iyan pagbalik ko. Ayaw ko ng dumi sa paligid ko. Nang marinig ni Feli ang pagsara ng pinto, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa uling na nakapahid sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula sa ilalim ng pinto ng bodega 4 na matatagpuan sa tapat ng opisina, may isang maliit na piraso ng papel na lumabas, isang lumang litrato na tila sadyang itinulak ng kung sino mula sa loob. Dahan-dahang pinulot ni Feli ang litrato. Ang kanyang mundo ay tila muling huminto. Sa kupas na retrato, makikita ang kanyang ina, si Felicidad, na nakangiti habang may hawak na isang piraso ng tilang dilit. At sa likod niya nakatayo ang ama ni Dahas, si Don Manuel, na may hawak na protektibong kamay sa balikat ng kanyang ina. Bakit nasa bodega 4 ang retrato ng kanyang ina at sino ang nagtulak nito palabas? Bago pa siya makaisip ng sagot, naramdaman ni Feli ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso, pinipilit siyang humarap. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-bastang janitor, bulong ng isang boses. Humarap si Feli at nakita ang mga mata ni Kidlat na tila kanina pa siya binabantayan sa dilim. Ang tiwala ay parang isang marupok na sinulid kapag napatid na kahit anong pagdugtong ang gawin, laging may buhol na magpapaalala sa sakit ng pagkakahati. Nanigas ang buong katawan ni Feli habang nararamdaman ang mahigpit na hawak ni Kidlat sa kanyang braso.
Ang init ng palad nito ay tila nanunuya sa lamig ng kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang humarap, pilit na pinapanatili ang kanyang disguise, ngunit ang matatalas na mata ni Kidlat ay tila binabarena ang kanyang kaluluwa. Bitawan mo ako, Kidlat, bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay hindi na ang paos na tunog ni Aling Nena, kundi ang malamig at determinadong boses ng isang babaeng wala nang natitirang takot. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Kidlat. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi, isang ekspresyong tila humihingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas. Feli, bakit ka narito mapanganib? Ang ginagawa mo? Kung mahuli ka ni Dahas, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feli. Nag-aalala ka sa akin, ikaw na nagbenta ng huling pag-asa ko para sa pera. Huwag mo akong patawanin, Kidlat. Tapos na tayo sa drama ng pagiging magkaibigan. Narito ako para bawiin ang sa akin at walang sino man kahit ikaw ang makakapigil sa akin. Tinalikuran ni Feli ang lalaki at mabilis na naglakad patungo sa gitna ng factory kung saan ang mga weaving loom ay patuloy sa kanilang ritmo. Ngunit sa likod ng ingay ng mga makina, nararamdaman niya ang isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan ng mga pusong pagod at nawawalan na ng pag-asa. Lumapit siya sa grupo ng mga matatandang manghahabi na nakaupo sa isang madilim na sulok. Sila ang mga taong kasama ni Feli mula pa noong unang araw niya sa Sinagtala. Nakita niya ang kanilang mga kamay na puno ng kalyo, ang kanilang mga matang malabo na dahil sa pagtitig sa maliliit na hibla ng sinulid. Habang naglilinis si Feli sa paligid nila, sinadya niyang damputin ang isang piraso ng telang dilit na nahulog sa sahig. Sa isang mabilis at bihasang galaw, inayos niya ang isang buhol na nagkamali ang pagkakahabi, isang teknik na siya lamang ang nakakaalam. Napatigil ang matandang si Nanay Elena, ang pinuno ng mga manghahabi. Tumingin siya sa kamay ni Feli, pagkatapos ay sa mga matang nagtatago sa ilalim ng bandana. Isang mahabang sandali ng pagkilala ang dumaan sa pagitan nila. Walang salitang lumabas, ngunit ang panginginig ng mga labi ni Nanay Elena ay sapat na. Ang haplos ng Reyna ay hindi kailanman magkakamali. Aling Nena, tawag ni Nanay Elena sa isang boses na puno ng kahulugan. Halika, maupo ka rito. Sumabay ka na sa aming kumain ng tanghalian. Nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa isang maliit na bilog. Sa gitna nila ay may ilang piraso ng pandesal, isang plastik ng palamig, at isang platito ng asin. Ito ang kanilang salo-salo sa kabila ng yaman ng mga Montelibano na kanilang pinapayaman. Dahan-dahang kinuha ni Nanay Elena ang isang pandesal at pinaghati-hati ito para sa lahat. Inabutan niya si Feli ng isang piraso. Ang pagpasapasa ng tinapay na iyon sa gitna ng kanilang kahirapan ay tila isang banal na sakramento. Naramdaman ni Feli ang pag-agos ng init sa kanyang puso. Ito ang kanyang tunay na pamilya, ang mga taong hindi siya tinalikuran dahil sila rin ay biktima ng parehong kalupitan. May balita kaming narinig, bulong ni Nanay Elena habang pilit na pinapaliit ang kanyang boses para hindi marinig ng mga CCTV. Plano ni Dahas na sunugin ang factory sa darating na linggo. Gusto nilang makuha ang insurance para bayaran ang kanilang mga utang sa kasino at luho ni Isabela. Napatigil si Feli sa pagmuya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Susunugin? Paano ang mga makina? Paano ang kasaysayan ng lugar na ito? Wala silang pakialam, anak, sagot ng isa pang manggagawa. Ang boses ay puno ng pait. Para sa kanila, tayo ay mga sinulid lang na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Naramdaman ni Feli ang muling pagkabuhay ng kanyang espiritu. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling dangal. Tungkol na ito sa buhay ng daan-daang pamilya na umaasa sa Sinagtala. Doon sa gitna ng amoy ng luma at pagod na tela, nabuo ang Sisterhood of the Looms. Isang lihim na alyansa na naglalayong protektahan ang kanilang tahanan mula sa apoy ng kasakiman. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang mga speaker sa buong factory. Ang boses ni Dahas ay umalingaw-ngaw kasing lamig ng bakal. Atensyon lahat ng manggagawa. Isang mahalagang anunsyo. Dahil sa patuloy na pagkalugi ng Sinagtala na pagdesisyonan ng management na isara ang factory simula bukas. Lahat kayo ay tatanggalin sa trabaho. Wala ring matatanggap na separation pay dahil sa bangkarote ang kumpanya. Isang kolektibong buntong hininga ng kawalan ng pag-asa ang narinig sa buong paligid. Ang mga hikbi ng mga kababaihan ay tila isang malungkot na awit na humahalili sa tunog ng mga makina. Ngunit may isa pang option, dagdag ni Dahas.
Ang lupang ito ay naibenta na sa isang foreign investor. Bukas na bukas din sisimulan na ang paggiba sa gusaling ito. Kung sino man ang tatangkaing humarang ay mahaharap sa batas. Nagkatinginan sina Feli at Nanay Elena. Ang takot sa mga mata ng matanda ay tila isang apoy na nagpapatigas sa kalooban ni Feli. Ngunit bago pa makapagsalita si Feli, nakita niya si Tess, ang kapitbahay na Marites, na pumasok sa factory gate. Kasama ang ilang mga pulis, bitbit ang kanyang cellphone na naka-livestream. Ayan ang mga manggagawang nagpaplanong magnakaw ng mga tela, sigaw ni Tess. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan, habang kumikita ng views mula sa kahihiyan ng iba. Naramdaman ni Feli ang paglapit ng panganib. Ngunit sa kanyang bulsa, hinawakan niya ng mahigpit ang retrato ng kanyang ina at ang susi na nakuha niya kanina sa Bodega 4. Ano ang sikretong nakatago sa Bodega 4 na kayang pigilan ang paggiba sa Sinagtala? At sino ang lalaking kakalabas lang mula sa opisina ni Dahas, na may dalang isang itim na briefcase at isang pamilyar na ngiti na nagpapakaba kay Feli and Papa? Ang bawat sigaw ni Tess ay parang matatalas na kuko na kumakalmot sa natitirang katahimikan sa loob ng Sinagtala. Habang nakatutok ang kanyang cellphone sa mukha ng mga manggagawa, ang liwanag ng screen nito ay tila isang mapanghusgang mata na hindi marunong maawa. Ang mga pulis na kasama niya ay nagsimulang humakbang pasulong, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa semento ay tila isang babala ng paparating na gulo. "Umalis na kayo rito! Hindi na sa inyo ang lugar na ito," sigaw ng isang opisyal habang itinutulak ang mga matatandang manghahabi. Naramdaman ni Feli ang panginginig ng mga kamay ni Nanay Elena na nakakapit sa kanyang braso. Ang takot sa mga mata ng matanda ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang pansin ay naagaw ng lalaking lumabas mula sa opisina ni Dahas. Matangkad ang lalaki, suot ang isang itim na Amerikana na kasing talim ng kanyang mga titig. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad, isang uri ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa pera, kundi sa isang lihim na alam niya. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang itim na briefcase, tila ba iyon ang susi sa lahat ng kasalanan ng mga Montelibano. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang segundo, tila huminto ang mundo para kay Feli. May kung anong pamilyar sa mga mata ng lalaki, isang pait na nakita na niya dati. Ngunit bago pa niya makilala ang lalaki, muling narinig ang boses ni Dahas sa speaker, mas malakas at mas mapanganib. Gibaing lahat, simula na ang pagwasak sa mga makina. Wala nang halaga ang mga basurang iyan. Isang malaking bakal na panggiba ang nagsimulang umugong sa labas ng factory. Ang buong gusali ay tila nanginginig sa takot. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtakbuhan. Ang kanilang mga sigaw ay humahalo sa tunog ng naglalakihang makina na unti-unting lumalapit sa pader ng Sinagtala. "Hindi, huwag niyo itong gawin," sigaw ni Lita, ang batang manghahabi, habang pilit na niyayakap ang kanyang lumang weaving loom. "Dito nabuhay ang pamilya ko." "Huwag," isang pulis ang humawak sa balikat ng bata. At marahas itong hinila palayo. Hindi na nakatiis si Feli. Ang kanyang pagpapanggap bilang si Aling Nena ay pansamantalang nakalimutan. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. "Tumigil kayo!" Ang sigaw ni Feli ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na naging dahilan para mapalingon ang lahat, pati na si Dahas, na nanonood mula sa itaas na veranda ng opisina. Napalingon si Tess, ang kanyang cellphone ay agad na itinutok sa direksyon ni Feli. Sino ba itong matandang ito? Bakit siya sumisigaw? Wait, parang pamilyar ang boses na yon. Mabilis na napayuko si Feli, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Hindi ito ang magaspang na kamay ng isang pulis, kundi isang kamay na pamilyar ang init. "Huwag ngayon, Feli. Huwag kang magpapakilala," bulong ni Kidlat. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Kung malalaman nilang narito ka, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Itatago nila ang katotohanan kasama ng mga guhong ito." Tumingin si Feli sa Bodega 4. Ang selyo nito ay tila nagniningning sa gitna ng alikabok at gulo. Alam niya na sa loob ng silid na iyon, nakatago ang huling bala niya laban kay Dahas. Ngunit paano siya makakapasok kung ang buong gusali ay sisimulan nang gibain sa loob ng ilang minuto? Biglang lumapit ang lalaking naka-Amerikana kay Dahas. Ibinigay nito ang briefcase
at may ibinulong. Nakita ni Feli ang unti-unting pagpala ng mukha ni Dahas. Ang kanyang asawa na kanina lang ay tila hari, ay ngayon ay mukhang isang takot na bata. Itigil ang paggibasigaw ni Dahas, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag muna ngayong araw, lahat ay napatigil. Ang katahimikan sa loob ng factory ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng panggiba. Tumingin muli ang lalaking naka-Amerikana sa direksyon ni Feli. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, bago siya tumalikod at naglakad paalis. Sino ang lalaking iyon? At anong nakasulat sa dokumentong ibinigay niya na nagpatigil kahit sa kasakiman ni Dahas? Habang ang mga pulis at si Tess ay dahan-dahang lumalabas, naiwan si Feli sa gitna ng mga manggagawa. Hawak niya pa rin ang susi ng bodega apat sa kanyang bulsa, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ang sinagtala ay pansamantalang nailigtas, ngunit ang laso ng ambisyon ay nagsisimula pa lamang kumalat. Kailangan nating pumasok sa bodega apat ngayong gabi, bulong ni Feli kay Nanay Elena, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dulo ng pasilyo, kung saan ang dilim ay tila may ibinubulong na panganib. Ang laso ng pag-aalinlangan ay mas nakamamatay kaysa sa anumang uri ng lason dahil unti-unti nitong pinapatay ang tiwala hanggang sa wala nang matira, kundi ang takot at hinala. Ang bawat kuskus ng basahan ni Feli sa sahig ng mansyon ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Habang nakaluhod siya sa ilalim ng malaking chandelier, naririnig niya ang matinis na boses ni Isabela na umaalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Ang boses na iyon, na dati ay puno ng tamis, kapag kaharap si Dahas ngayon, ay puno ng pait at kawalan ng pagtitimpi. Mommy Pilar, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan nating itigil ang paggiba sa sinagtala? Ang mga investor ay naghihintay na sa atin sa Maynila. Sigaw ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang suot ang isang mamahaling bestida na halatang hindi bagay sa kanyang magaspang na kilos. Tumayo si Doña Pilar mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Huwag mo akong diktahan sa loob ng sarili kong pamamahay, Isabela. At huwag mo akong tatawaging mommy hanggat hindi pa kayo kasal ni Dahas. You are just a replacement, remember that. Huwag kang umasta na parang reyna kung ang dugong nananalatay sa iyo ay galing pa rin sa putikan. Nakita ni Feli mula sa kanyang kinapoposisyon ang pagkuyom ng mga palad ni Isabela. Isang lihim na kagalakan ang naramdaman ni Feli sa kanyang puso. Ang laso ng ambisyon ay nagsisimula ng gumana, ang dalawang kontrabida ay unti-unti nang nagkakabanggaan dahil sa sarili nilang kasakiman. Lumapit si Doña Pilar sa malaking salamin sa sala. Habang tinititigan ang sariling refleksyon, napansin niya si Feli na abala sa paglilinis sa isang sulok. Hoy janitor, halika rito, utos ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Feli, nananatiling nakayuko ang ulo upang hindi makilala. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, tila ba bawat dumi sa kanyang suot ay nagpapaalala ng kanyang kasalukuyang katayuan. Linisin mo itong mga lumang kagamitan sa paghahabi. Itapon mo na ang mga iyan sa labas. I don't want to see these reminders of the past, sabi ni Doña Pilar, habang itinuturo ang isang kahon ng mga antigong kagamitan na pag-aari pa ni Don Manuel. Nang hawakan ni Feli ang mga kagamitan, naramdaman niya ang init ng lumang kahoy. Ang mga ito ay hindi basura. Ito ang kaluluwa ng sinagtala na binuo ng pawis at pag-ibig. Bakit po itatapon, senyora, tanong ni Feli sa kanyang paos na boses. Ang mga ito po ang nagpatatag sa pangalan ninyo. Ang tunog ng palad ni Doña Pilar na humampas sa pisngi ni Feli ay bumasag sa katahimikan ng silid. Naramdaman ni Feli ang hapdi ang lasa ng dugo sa kanyang labi, ngunit hindi siya gumalaw. Ang sakit ng sampal ay baliwala kumpara sa sakit ng paglapastangan sa alaala ng kanyang biyenan. Wala kang karapatang magtanong, utusan ka lang. Ang tradisyon ay para sa mga mahihirap na ayaw umasenso. Gusto ko ng pera, hindi itong mga mabagal na kahoy na ito. Sigaw ni Doña Pilar bago tumalikod at naglakad paalis. Naiwan si Feli sa gitna ng sala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumingin sa malaking salamin. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, ang uling sa kanyang mukha, ang dumi sa kanyang duster at ang namamagang pisngi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga diamante sa gitna ng uling. Kahit anong dumi ang itapon nila sa kanya, hindi nila kayang burahin ang katotohanan na siya ang tunay na reyna ng sinagtala.
Ang karangalan ay hindi nasusukat sa kinang ng suot, kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng bagyo. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan isang puting sobre, ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto ng opisina ni Dahas. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang selyo nito ay mula sa isang legal na kumpanyang matagal nang kinatatakutan ng mga korap na negosyante. Kinabukasan ang katahimikan ng umaga ay binuwag ng isang malakas na sigaw mula sa opisina ni Dahas. Ano ito? Sino ang nagpadala nito? Dahas ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang legal na demanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Ang liham ay nagsasaad na ang sinagtala ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsisiyasat dahil sa mga hindi maipaliwanag na utang at isang lihim na tagapagmana na nag-aangkin sa lahat ng lupain ng mga Montelibano. Sino ang anonymous na ito? Tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sinasabi ko sa iyo, Dahas, may nagtatraidor sa atin sa loob mismo ng bahay na ito. Mula sa kusina, lihim na nagmamasid si Feli. Ang bawat takot sa mukha ng kanyang mga kaaway ay parang isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Ngunit ang kanyang kagalakan ay napalitan ng kaba nang makita niya si Tess na papalapit sa bintana, bitbit ang kanyang cellphone na naka-livestream. May bagong pasabog, mga kamarites. Mukhang may multong naglalakad sa loob ng mansyon ng mga Montelibano, sigaw ni Tess, habang itinuturo ang anino sa loob ng kusina. Napatigil si Feli. Nakita ba siya ni Tess? At bakit tila may isa pang tao sa dilim ng pasilyo na kanina pa nakatingin sa kanya, isang taong may hawak na pamilyar na barya? Ang barya na huling nakita ni Feli sa kamay ng kanyang nawawalang ina. Ang katotohanan ay parang isang matalim na aspile na itinago sa loob ng makapal na tela, gaano mo man ito balutin. Darating ang oras na tutusok ito at magpapadugo sa kamay ng sinumang nagtatago nito. Madilim at puno ng alikabok ang silid kung saan inimbak ang mga lumang weaving loom na ipinatapon ni Doña Pilar. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa siwang ng maliit na bintana sa itaas na nagbibigay ng parang mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mga luma at abandonadong kahoy. Sa gitna ng mga ito, nakatayo ang paboritong weaving loom ni Feli, ang makinang ginamit niya sa loob ng 10 taon, ang saksi sa kanyang mga pangarap at paghihirap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magaspang na ibabaw ng kahoy. Sa ilalim ng bawat gasgas at dumi, nararamdaman niya ang tibok ng puso ng sinagtala. Naalala ni Feli ang isang gabi bago siya pinalayas, noong pilit niyang tinatapos ang isang telang dilit para sa anibersaryo ng kumpanya. May isang lihim na bulsa siyang itinahi sa ilalim ng pangunahing frame ng loom na ito, isang taguan na siya lamang ang nakakaalam. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang ilalim ng mabigat na kahoy. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ang bawat pintig ay tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Sa wakas naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang maliit na siwang. Gamit ang isang lumang gunting, dahan-dahan niyang hiniwa ang tahi. Mula sa loob lumabas ang isang kulay dilaw na sobre, luma at amoy luma, ngunit selyado pa rin ng selyo ni Don Manuel. Sa loob ng sobre ay isang sulat kamay na testamento. Habang binabasa ni Feli ang bawat salita, tila humihinto ang pag-inog ng mundo. Para sa tunay na nagmamay-ari ng sinagtala simula ng sulat. Ang lupang ito at ang pabrikang ito ay hindi pag-aari ng pangalang Montelibano sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng hibla. Ang sinagtala ay ipapamana ko sa sinumang makakahabi ng tala ng umaga. Ang disenyo ng katapatan na tanging ang may malinis na puso lamang ang makakagawa. Ngunit ang kasunod na talata ang nagpabagsak sa tuhod ni Feli sa sahig. Ipinagtapat ko rin sa liham na ito ang katotohanang itinago ni Pilar sa loob ng maraming taon. Si Dahas ay hindi ko tunay na anak. Siya ay bunga ng isang pagkakamali na tinanggap ko lamang para isalba ang dangal ng pamilya. Ang tunay na tagapagmana ng aking dugo ay ang anak ng babaeng tunay kong minahal, si Felicidad. Napahawak si Feli sa kanyang dibdib. Si Felicidad, ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang tunay na nagmamay-ari ng sinagtala. At si Dahas, ang lalaking nagmaltrato sa kanya, ang lalaking nagpahiya sa kanya sa harap ng altar, ay isang huwad. Isang taong walang karapatan sa kahit isang hiblang telang dilit na nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang inilapit ni Feli ang papel sa kanyang mga labi. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila naging isang banal na pabango. Humahalik siya sa katotohanan, sa katarungang matagal nang itinago ng dilim.
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang uri ng kapangyarihan na ngayon lamang niya naramdaman. Katarungan bulong ni Feli, ang boses ay puno ng pait at tamis. Katarungan para sa iyo, inay. Katarungan para sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang tunog ng paglangit-ngit ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa alikabok ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Mabilis na itinago ni Feli ang sulat sa loob ng kanyang duster, ngunit huli na para tumayo. Ang anino ng isang tao ay lumaki sa pader, unti-unting lumalamon sa liwanag na nagmumula sa bintana. Isang malamig na kamay ang marahas na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Naramdaman ni Feli ang init ng hininga ng taong iyon sa kanyang tainga. Huli ka, aling nena? Or dapat ko bang sabihing Feliciana? Ang boses na iyon ay hindi kay Dahas. Hindi rin kay Kidlat. Ito ay ang boses ng babaeng may hawak ng itim na briefcase sa labas ng factory, si Soraya. Akala mo ba ikaw lang ang may hawak ng sikreto sa pamilyang ito? Bulong ni Soraya, isang mapait na tawa ang sumunod. Ngayong nahanap mo na ang huling testamento, oras na para pag-usapan natin kung sino sa atin ang tunay na kakampi at kung sino ang tunay na kaaway. Napatitig si Feli sa mga mata ni Soraya. Sa dilim ng silid nakita niya ang isang pamilyar na hikaw sa tainga ng babae, ang kapares ng hikaw na suot ng kanyang ina sa kupas na retrato. Sino ba talaga si Soraya? At ano ang gagawin niya sa huling testamento na hawak ni Feli? Ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging nagpapalaya. Minsan ito ay nagbubukas ng isang pintong mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kasinungalingang kinalakihan mo. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid, ang boses ni Soraya ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa batok ni Feli. Nanatiling nakaluhod si Feli, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa dilaw na sobre na nakatago sa kanyang duster. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahang binitiwan ni Soraya ang balikat ni Feli at lumakad paikot sa kanya. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa maduming sahig ay tila isang ritual ng paniningil. Huminto siya sa harap ng bintana kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang kagandahang puno ng pait. You don't have to hide that paper from me, Feliciana. I know exactly what's written there. Alam ko ang bawat salitang isinulat ni Don Manuel bago siya bawian ng buhay. Sabi ni Soraya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Huminga ng malalim si Feli at dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang bandana, ang kanyang anyo bilang si Aling Nena ay hindi na mahalaga sa harap ng babaeng ito. Sino ka ba talaga, Soraya? At anong kinalaman mo sa pamilya Montelibano? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Soraya. Ako ang lihim na itinatago nila sa likod ng mga magagarang kurtina ng mansyon. Ako ang anak na isinumpa ni Pilar. Dahil bunga ako ng tunay na pag-ibig ni Manuel, isang pag-ibig na hinding-hindi niya nakuha. I am the daughter they wanted to erase from history. Napatitig si Feli sa hikaw ni Soraya. Ang kumikinang nahiyas na iyon ay tila sumasalamin sa katotohanang kanina lang ay binasa niya sa testamento. Kung ganoon, ikaw at si Dahas. Si Dahas, he is nothing but a placeholder, Feli. Isang huwad na prinsepe sa isang kahariang hindi naman sa kanya. At ikaw ang babaeng ginamit nila para manatiling buhay ang sinagtala habang unti-unti nilang ninanakaw ang kinabukasan mo. Lumapit si Soraya kay Feli, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng alikabok at luma. Inabot niya ang kamay ni Feli. Ang mga kuko ni Soraya ay may kulay na pulang-pula matutulis at tila handang mangalmot, habang ang kamay ni Feli ay puno ng mga gasgas at kalyo mula sa pagtatrabaho sa weaving loom. Gusto mo ng katarungan, di ba, bulong ni Soraya? Gusto mong mabawi ang lahat ng kinuha sa iyo? Ang dangal mo, ang songdet, at ang katotohanan tungkol sa nanay mo. I can give you all of that. But we have to work together. Magtulungan tayong sunungin ang mundong binuo ni Pilar sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Naramdaman ni Feli ang bigat ng alok ni Soraya. Isa itong alyansa sa dilim. Maaari ba niyang pagkatiwalaan ang isang ahas para pumatay ng isa pang ahas? At anong kapalit, Soraya? Walang libreng tulong sa mundong ito, lalo na mula sa isang Montelibano. Ang gusto ko lang ay makitang gumagapang si Pilar sa putikan. Gusto ko siyang makitang mawalan ng lahat tulad ng ginawa niya sa amin ng nanay ko. I don't want the money, Feli. I want the revenge. Tumingin si Feli sa kanyang sariling mga kamay
ang mga kamay na dumanas ng sampal at hirap. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Soraya, kung saan nakita niya ang parehong apoy na nag-aalab sa kanyang sariling kalooban. Ang pagsasama ng dalawang babaeng ito ay tila isang bagyong handang humampas sa mansyon ng mga Montalibano. Ano ang kailangan kong gawin, tanong ni Feli? Ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soraya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang malakas na tunog mula sa labas ng factory. Ang tunog ng isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na naging dahilan para magliparan ang mga ibon sa mga puno sa labas. Nagsunuran ang mga sigaw ng tao at ang mabilis na pag-andar ng mga sasakyan. Nahanap na nila tayo, sabi ni Soraya. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Kailangang makaalis na tayo rito, Feli. Ngayon na hinawakan ni Soraya ang braso ni Feli at hinila ito patungo sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng Bodega 4. Ngunit habang tumatakbo sila, isang anino ang humarang sa kanilang daraanan. Isang lalaking may hawak na baril. Ang mukha ay natatakpan ng dilim, ngunit ang tinig nito ay pamilyar na pamilyar kay Feli. Hindi kayo aalis nang hindi ko nakukuha ang papel na iyan. Huwag kang lilingon, Feli. Ang mga luhang dumadaloy ngayon ay dapat maging huling patak ng kahinaan mo bago mo sila pagbayarin. Ang boses ni Soraya ay tila isang utos na nagmula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang binalot ng yelo. Sa loob ng madilim na pasilyo ng bodega, 4 ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw kasing talim ng kidlat na tumatama sa tuyong lupa. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi natitinag, ang kanyang mukha ay isang blankong pader ng kataksilan. Ibigay mo sa akin ang testamento, Feli, ulit ng lalaki. Sa pagkakataong ito, nang tamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang gilid ng mukha, nakita ni Feli ang pilat sa kanyang pisngi. Isa ito sa mga tauhan ni Dahas Sigardo, ang lalaking kilala sa paggawa ng maruruming trabaho ng mga Montalibano. Ngunit hindi si Feli ang dating babaeng madaling takutin. Dahan-dahan niyang inilabas ang dilaw na sobre mula sa kanyang duster, ngunit hindi niya ito ibinigay. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa dulo ng baril. Sabihin mo kay Dahas, kung gusto niya ang papel na ito, kailangang siya mismo ang kumuha sa akin. Sabi ni Feli, ang boses ay matatag at walang panginginig. Sabihin mo sa kanya, magkita kami sa lumang warehouse sa dulo ng bayan. Ngayon din, nagpalitan ng tingin sina Soraya at Feli. Isang lihim na mensahe ang dumaan sa kanilang mga mata. Alam ni Soraya na ito ay isang patibong, ngunit alam din niyang ito na ang huling pagkakataon para tapusin ang lahat. Pagkalipas ng isang oras, ang lumang warehouse ay balot ng amoy ng kalawang at tagta. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya na nakabitin sa kisame na dahan-dahang umiindayog at gumagawa ng mga nakakatakot na anino sa sahig. Nakatayo si Feli sa gitna mag-isa habang ang hangin sa labas ay humihagpis na parang isang babala. Bumukas ang malaking pintong bakal nang may kasamang malakas na paglangit-ngit. Pumasok si Dahas, ang kanyang mukha ay puno ng galit at panghahamak. Wala siyang kasama dahil ang kanyang yabang ay nagsasabing kaya niyang pasukuin ang asawang dati niyang inaapi. You've become brave, Feli. O baka naman desperada ka na lang talaga, sabi ni Dahas habang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang insulto sa kahirapang dinaranas ni Feli. Ibigay mo na sa akin ang papel na iyan at baka sakaling bigyan pa kita ng pamasahe palayo sa bayang ito. Ngumiti si Feli, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Desperada marahil. Pero hindi para sa pera mo, Dahas. Desperada akong marinig mula sa sarili mong bibig ang katotohanan. Bakit mo ito ginawa? Bakit kailangan mong sirain ang dangal ko para lang makuha ang sinagtala? Tumawa si Dahas, isang tunog na puno ng lason. Dangal, what is honor if you're starving, Feli? You were just a tool. Isang kasangkapan para makuha ko ang tiwala ni Papa. I never loved you. You were always just a weaver from the mud. At ang sinagtala, it belongs to me. Ako ang tagapagmana. Kahit na alam mong hindi ka tunay na anak ni Don Manuel Hamon ni Feli. Nanigas si Dahas. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Lumapit siya at marahas na sinunggaban ang braso ni Feli. Wala kang alam. Ang papel na yan ay kasinungalingan lang. Pinatay ko na ang matandang iyon para hindi na lumabas ang totoo at gagawin ko rin iyon sa iyo kung hindi mo ibibigay iyan. Hindi alam ni Dahas sa dilim ng isang sulok nakatago si Tess kasama ang kanyang cellphone.
Ang marites ng bayan na kanina pa nakasunod dahil sa pag-aakalang makakakuha ng scoop tungkol sa pagtakas ni Feli ay ngayon ay nanginginig sa takot habang nakatutok ang camera sa nangyayaring komprontasyon. Ang buong bayan ng San Rafael ay kasalukuyang nanonood ng livestream, naririnig ang bawat pag-amin ng krimen ni Dahas. Ito ang golden moment ni Feli. Ang sandaling nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay Diyos ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang braso, ang pananakit ng katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas malaya kaysa noon. Narinig mo ba yon, Dahas bulong ni Feli? Ang tunog ng sarili mong tinig na nagtatraidor sa'yo. Naguluhan si Dahas, ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa warehouse. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng pader. Hayop ka, sigaw ni Dahas. Hinawakan niya ng mas mahigpit si Feli at itinulak ito sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Akala mo ba nanalo ka na? Sabihin mo sa akin nasaan ang testamento. Kung hindi mo ibibigay, hinding-hindi mo na makikita ang nanay mo. Alam ko kung nasaan siya, Feli. At sa isang tawag ko lang, mawawala siya ng tuluyan. Napatigil ang mundo ni Feli. Ang tagumpay na kanina lang ay abot kamay na niya, ay biglang naging abo. Ang kanyang ina, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Pirmahan mo ang pagsuko ng lahat ng ebidensya o magpaalam ka na sa nanay mo, banta ni Dahas, habang inilalabas ang isang lighter handang sunugin ang anumang papel na hawak ni Feli. Ano ang pipiliin ni Feli? Ang katarungan para sa sinagtala o ang buhay ng kanyang nawawalang ina? At sino ang misteryosong tao na kanina pa nakamasid mula sa bubungan ng warehouse, may hawak na isang piraso ng telang dilit na kulay itim? Ang pinakamasakit na uri ng pagtatraidor ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong pinag-alayan mo ng iyong katapatan dahil alam nila kung saang bahagi ng iyong puso ang pinakamadaling sugatan. Sa loob ng madilim at mausok na warehouse, ang init ng apoy mula sa lighter ni Dahas ay tila isang nagbabadyang impyerno sa harap ng mga mata ni Feli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng kanyang ina. Nakahawak si Dahas sa kanyang braso, ang higpit nito ay tila gustong durugin ang kanyang mga buto habang ang ngisi nito ay puno ng tagumpay. Ngunit bago pa man madampi ng apoy ang telang dilit na hawak ni Feli, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa kadiliman ng mga tumpok ng kahoy. Ang tunog ng isang mabigat na bagay na tumama sa braso ni Dahas ay bumasag sa tensyon ng silid. Nabitawan ni Dahas ang lighter at sa isang iglap isang lalaki ang humarang sa pagitan nila ni Feli. Ang liwanag ng bumbilya ay tumama sa pawisang mukha ng lalaki, si Kidlat. Bitawan mo siya, Dahas. Tapos na ang paghahari-harian mo, ang boses ni Kidlat ay mababa, puno ng pait na tila galing sa ilalim ng lupa. Kidlat, bulong ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at galit. Bakit ka narito? Hindi ba't nakuha mo na ang bayad mo? Hindi sumagot si Kidlat. Sa halip, marahas niyang itinulak si Dahas palayo kay Feli. Sa gitna ng gulo, narinig ang tunog ng pagtakbo ni Dahas patungo sa likurang bahagi ng warehouse. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis na lumalayo, habang ang mga sirena ng pulis ay palakas ng palakas sa labas. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Feli at Kidlat, isang katahimikang kasing bigat ng telang nabasa ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Kidlat kay Feli, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may kinukuha sa loob ng kanyang jacket. Feli, heto ang mga orihinal na dokumento, sabi ni Kidlat sa isang basag na tinig. Inabot niya ang isang makapal na envelope na kulay asul. Hindi ko ibinigay kay Soraya ang tunay na kopya. Ang ibinigay ko sa kanya ay mga peking papel lang. Ginawa ko iyon para iligaw sila, para bigyan ka ng oras na makahanap ng ebidensya laban kay Dahas. Napatitig si Feli sa envelope. Ang bawat salita ni Kidlat ay tila isang himig na pilit bumubuo sa kanyang pusong naggupit-gupit na. Ngunit ang sakit ng nakaraang gabi ay hindi basta-basta mabubura ng isang paliwanag. Bakit ngayon lang, Kidlat, tanong ni Feli, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilang lumabas. Hinayaan mo akong maglakad sa ulan. Hinayaan mo akong isipin na pati ikaw ay tinalikuran ako. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mamatay ng buhay dahil sa pagtatraidor ng nag-iisang taong pinagkatiwalaan ko? Patawad, Feli. Gusto kitang protektahan sa paraang alam ko. Alam kong hindi sapat ang pagsisisi ko, pero sana maniwala ka na hinding-hindi kita kayang saktan ng tuluyan.
Dahan-dahang kinuha ni Feli ang envelope, ngunit hindi niya hinawakan ang kamay ni Kidlat. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang tulay. Ang tiwala ay parang telang naggupit-gupit na kidlat bulong ni Feli, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga luha. Maaari itong tahiin muli, pero laging may pilat na magpapaalala kung saan ito napunit. Salamat sa dokumentong ito, pero ang pagpapatawad ay isang bagay na kailangang dumaan sa mahabang panahon ng paghabi. Ito ang golden moment ni Feli, ang sandaling napagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi nanggagaling sa paghingi ng saklolo sa iba, kundi sa pagtanggap na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, kahit nasugatan ang kanyang puso. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang makita ni Feli ang isang maliit na apoy na nagsisimulang gumapang sa mga tuyong tela sa sulok ng warehouse. Ang lighter na nabitawan ni Dahas kanina ay hindi namatay. Ang tunog ng lumalapit na apoy na kumakain sa tela ay tila isang babala ng kamatayan. Feli, kailangang makaalis na tayo rito, sigaw ni Kidlat. Ngunit napatigil si Feli. Mula sa bulsa ng envelope na ibinigay ni Kidlat, may nahulog na isang maliit na susi na may nakasabit na tagbodega 4, underground. Ang nanay ko, bulong ni Feli. Napagtanto niya na ang kanyang ina ay hindi dinala sa malayo. Ang kanyang ina ay nasa ilalim mismo ng sinagtala sa isang lugar na hindi niya inakalang titingnan. Biglang isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa likurang bahagi ng warehouse ang narinig na naging dahilan para manginig ang buong gusali. Ang usok ay mabilis na kumalat, ginagawang mahirap ang paghinga. Nasaan si Dahas? At makakarating ba si Feli sa bodega 4 bago tuluyang lamunin ng apoy ang lahat ng kanyang pag-asa? Ang langit ay hindi natutulog, at ang bawat patak ng luha ng inapi ay nagiging bagyong babalik sa mga ng api upang sila ay lunurin sa sarili nilang kasamaan. Ang usok mula sa nasusunog na warehouse ay tila mga itim na kamay na pilit humihila sa hininga ni Feli. Sa tulong ni Kidlat, nagawa niyang makalabas sa naglalagablab na gusali ang kanyang balat ay mahapdi at ang kanyang duster ay may mga bakas ng uling at sunog. Ngunit wala siyang maramdamang pagod. Ang susi na hawak niya, ang susi patungo sa ilalim ng bodega 4, ay nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa pisikal na katawan. Feli sa factory. Doon sila nagtipon, sigaw ni Kidlat habang mabilis silang tumatakbo patungo sa sinagtala. Pagdating nila sa labas ng factory, ang eksena ay tila isang kaguluhan sa gitna ng piyesta. Ang mga ilaw ng pulisya ay nagmistulang mga bituing naglalaro sa dilim habang ang mga tao sa San Rafael ay nagkakatipon-tipon sa labas ng gate. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Pilar, suot ang kanyang mamahaling itim na terno, pilit na nagpapakita ng awtoridad sa harap ng mga opisyal. Wala kayong karapatang pumasok. Ang lupaing ito ay pribadong ari-arian ng mga Montelibano. Sigaw ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig sa halatang takot na itinatago sa likod ng galit. Sa gilid si Tess ay hindi mapakali, ang kanyang cellphone ay nakatutok sa bawat galaw ng matanda. Mga kamarites, live na live tayo. Ang kumpas ng kamay ni Doña Pilar ay parang konduktor ng isang naghihingalong kumpanya, bulong niya sa kanyang libu-libong viewers. Biglang pumasok si Feli sa gitna ng liwanag. Ang kanyang anyo ay tila isang kaluluwang nagbalik mula sa hukay, marumi sugatan, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katotohanan. Napatigil ang lahat. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang hanging biglang huminto. Ang lupang ito ay hindi sa iyo, Pilar. Ang boses ni Feli ay umalingaw sa buong paligid, kasing lamig ng hangin galing sa sementeryo. Inilabas ni Feli ang dilaw na sobre at ang mga dokumentong ibinigay ni Kidlat. Ang sinagtala ay pag-aari ng mga manggagawa at ng tunay na tagapagmana ng dugo ni Don Manuel. At ang asawa ko, ang iyong anak na si Dahas, ay nasaan ang lalaking nagtangkang sunungin ang warehouse para lang burahin ang kanyang mga utang at kasalanan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dahas. Mula sa likod ng isang sasakyan, ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Peking papel ang mga iyan. Pinaplano niyo lang ito para sirain kami. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang biglang paghakbang ni Isabela Pasulong. Ang kabit na dati ay tapat kay Dahas ay ngayon ay namumutla sa takot habang nakikita ang mga pulis na nakahanda ang mga posas. Ang laso ng ambisyon ay napalitan ng lason ng pansariling kaligtasan.
Hindi ko kasalanan ito. Si Dahas ang nagplano ng lahat. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagtatraidor. Siya ang pumatay kay Don Manuel Nilason, niya ang gamot ng matanda dahil nalaman ni Don Manuel ang tungkol sa pagnanakaw niya sa kumpanya. Pati ang pagkulong sa nanay ni Feli si Pilar ang nag-utos niyon. Isang kolektibong buntong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang boses ni Isabela ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa huling depensa ng mga Montelibano. Napaupo si Doña Pilar sa semento, ang kanyang muka ay biglang tumanda ng 10 taon. Ito ang golden moment ni Feli. Dahan-dahan niyang itinanggal ang bandana sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay lumipad sa hangin at sa ilalim ng maduming uling ang kanyang muka ay nagniningning sa dangal na kailanman ay hindi nila nagawang sirain. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang hukom sa paglilitis ng bayang ito. Ang bawat hibla ng telang dilit na hinabi ko ay saksi sa bawat luhang pinatulok ko sa bahay na ito, sabi ni Feli habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Pilar. Ang inyong paghahari ay tapos na. Ngunit sa kalagitnaan ng tagumpay na ito, isang matinding tunog ng pagsabog ang narinig mula sa ilalim ng factory sa direksyon ng Bodega 4. Ang lupa ay nanginginig at ang mga bintana ng sinagtala ay nagsimulang mabasag. Naalala ni Feli ang susi sa kanyang kamay. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay nasa ilalim pa rin ng gumuguho at nanginginig na gusali. Inay, sigaw ni Feli. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo patungo sa loob ng naglalagablab at yumayanig na factory. Iniwan ang mga pulis na pilit na hinuhuli ang nagwawalang si Dahas. Makakarating ba si Feli sa Bodega 4 bago tuluyang lamunin ng lupa ang lihim na matagal nang itinago ng mga Montelibano? At ano ang madadatnan niya sa madilim na silid na iyon sa ilalim ng lupa? Inay, ako ito. Huwag po kayong matakot. Nandito na ang anak niyo, hindi na kayo muling mag-iisa sa dilim. Ang boses ni Feli ay nanginginig, halos mapatid sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig habang binabaybay niya ang madilim at mausok na pasilyo sa ilalim ng Bodega 4. Ang init mula sa itaas ng factory ay tila isang nagagalit na halimaw na naglalabas ng singaw, habang ang tunog ng pagguho ng mga semento ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Gamit ang susi na nakuha niya kay Kidlat, binuksan ni Feli ang isang mabigat at kalawanging pinto sa dulo ng pasilyo. Ang paglangit-ngit ng bakal ay tila isang hikbi ng katarungang matagal nang ibinaon sa lupa. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumaamag at isang pamilyar na bango ng tuyong sampagita, ang paboritong amoy ng kanyang ina. Sa isang sulok ng maliit na silid nakita ni Feli ang isang anino. Isang matandang babaeng nakaupo sa isang lumang kama, ang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang katawan ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng liparin ng hangin. Yun si Felicidad. Ang kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Feli. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata. Nang maabot niya ang kamay ng matanda, naramdaman niya ang sobrang lamig nito sa kabila ng init sa paligid. Sino ka? Ang mahinang tanong ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay malabo na puno ng kawalan ng malay sa realidad. Nandyan na ba si Manuel? Sabi niya ihahabi niya ako ng pinakamagandang tela para sa ating pagtakas. Naramdaman ni Feli ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa usok na pumapasok sa kanyang baga. Ang kanyang ina ay nabubuhay pa rin sa nakaraan, sa mga pangakong hindi kailanman natupad dahil sa inggit ni Doña Pilar. Inay, ako po ito. Si Feliciana, bulong ni Feli. Kinuha niya ang kamay ng ina at inilapat sa kanyang mukha. Ang inyong anak. Inay, heto po ang telang dilit na hinabi ko para sa inyo. Napatigil ang matanda. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Feli, tila binabasa ang bawat pilat at bawat luhang dumadaloy. Isang saglit ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Feli at ang mahinang paghinga ng kanyang ina. Ito ang golden moment ni Feli, ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng puot, ngunit pinag-isa muli ng pag-ibig sa gitna ng nagbabadyang panganib. Upang pakalmahin ang nanginginig na ina, nagsimulang umawit si Feli ng isang lumang oyayi, ang kanta na laging inaawit ni Felicidad sa kanya noong siya ay bata pa. Ang tunog ng kanyang tinig ay tila isang banayad na haplos na nagpatahimik sa takot ng matanda.
Sa labas sa harap ng nagkakagulong madla ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas. Nakita ni Doña Pilar si Felicidad na dahan-dahang inilalabas ni Feli at Kidlat mula sa loob ng factory. Ang matandang reyna ng mga Montelibano ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang awtoridad ay tuluyan ng gumuho sa harap ng taong pinakamalaking biktima ng kanyang kasamaan. Felicidad. Bulong ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagsisisi na huli na para sa lahat. Ngunit ang katahimikan ay muling binuwag ni Dahas. Sa kanyang huling desperasyon, nakawala siya sa mga pulis at kumuha ng isang sulo mula sa dekorasyon ng fiesta. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, ang laso ng pagkatalo ay tuluyan ng sumakop sa kanyang kaisipan. Kung hindi mapapasa akin ang sinagtala, walang sino mang makikinabang dito, sigaw ni Dahas. Itinapon niya ang sulo patungo sa main storage ng mga sinulid. Sa isang iglap, ang apoy ay mabilis na gumapang, ginagawang isang malaking horno ang buong factory. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan sa takot habang si Feli ay nakayakap sa kanyang ina, pilit itong pinoprotektahan mula sa init. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang bahagi ng kisame ang nagsimulang bumagsak sa kinalalagyan ni na Feli at ng kanyang ina. Feli sa ilalim, sigaw ni Kidlat habang pilit silang inaabot. Isang malakas na tunog ng pagho ang umalingaw. Ang usok ay naging kasing itim ng gabi at ang huling nakita ng mga tao sa labas ay ang paglamon ng apoy sa pintuan ng sinagtala, kung saan huling nakita si Feli. Ligtas ba si Feli at ang kanyang ina, o ang sinagtala ay magiging libingan ng katotohanan kanina lang ay nagbigay sa kanila ng pag-asa? Ang pinakamagandang tela ay hindi hinahabi sa ginto o pilak, kundi sa mga hibla ng katatagan na dumaan sa matinding alab ng apoy at nanatiling buo ang dangal. Ang katahimikan pagkatapos ng pagguho ng kisame ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng apoy. Sa gitna ng makapal na alikabok at itim na usok, naramdaman ni Feli ang bigat ng isang kahoy na bumagsak sa kanyang likuran, ngunit laking pasasalamat niya nang makitang ligtas ang kanyang ina sa ilalim ng kanyang proteksyon. Feli, Inay Felicidad. Ang boses ni Kidlat ay narinig mula sa kabila ng mga guho. Hindi siya nag-iisa. Ang mga manggagawa, sina Nanay Elenalita at ang iba pa na dati ay nanginginig sa takot, ay naroon din, pilit na tinatanggal ang mga nagbabagang kahoy gamit ang kanilang mga kamay na puno ng kalyo. Ang sinagtala ay hindi lamang gusali para sa kanila. Ito ang kanilang pagkatao, at hindi nila hahayaang lamunin ito ng kasamaan ni Dahas. Nang mailabas sila sa nagbabagang factory, ang sariwang hangin ng madaling araw ay tila isang himala. Napahiga si Feli sa damuhan, yakap ang kanyang ina, habang pinapanood ang mga pulis na tuluyan nang pinupusasan si Dahas. Ang dating makapangyarihang asawa ni Feli ay nagwawala, ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha ng desperasyon. Hindi ito maari, akin ang lahat ng ito. Akin ang sinagtala, sigaw ni Dahas, ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa ingay ng mga sirena. Lumapit si Feli, hirap man sa pagtayo, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dahas. Wala nang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na pagkaawa. Natalo ka hindi dahil sa akin, Dahas. Natalo ka dahil kinalimutan mong ang tunay na yaman ay hindi nahahawakan ng kamay, kundi nararamdaman ng puso. You burned the factory, but you can never burn the spirit of the people you stepped on. Sa tabi ni Dahas, si Doña Pilar ay nakaluhod din ang kanyang mamahaling alahas, ay tila mga kadenang nagpapabigat sa kanyang kahihiyan. Ang hiya na laging ginagamit niyang sandata laban kay Feli ay ngayon ay nakasampal sa sarili niyang mukha sa harap ng buong San Rafael. Ang lahat ng ito ay nakatutok sa lens ng cellphone ni Tess, na ngayon ay tahimik na tila hindi makapaniwala sa pagbagsak ng imperyong kinatatakutan niya noon. Ilang linggo ang lumipas, ang amoy ng sunog sa sinagtala ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at sariwang sinulid. Ang pabrika ay hindi na pag-aari ng isang pamilya. Sa tulong ng mga dokumentong ibinigay ni Kidlat at ang testamento ni Don Manuel, ang sinagtala ay naging isang kooperatiba. Ang bawat manggagawa ay may-ari, ang bawat hibla ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Nakatayo si Feli sa harap ng bagong gawang weaving loom. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina, si Felicidad, na bagaman malabo pa rin ang alaala, ay unti-unti nang nakakahanap ng kapayapaan sa amoy ng paghahabi. Lumapit si Kidlat, may dalang isang basong tubig at isang pamilyar na ngiti. Handa na ang unang batch ng mga tela, Feli.
Hihintayin na lang ang pirma mo bilang tagapamahala, sabi ni Kidlat. May pagnanais pa rin sa kanyang mga mata, isang pagsusumamo para sa dating pagkakaibigan. Ngumiti si Feli ngunit marahan siyang lumayo ng bahagya. Pinatawad na niya si Kidlat dahil alam niyang biktima rin ito ng pagkakataon, ngunit alam niyang kailangan niya munang dumaan sa sarili niyang paghilom. Salamat, Kidlat. Pero alam mo namang hindi na ako ang dating Feli na kailangan ng tagapagligtas. Ngayon ako na ang humahabi ng sarili kong tadhana. Ito ang golden moment ni Feli, ang sandaling na pagtanto niya na ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki o sa pagkilala ng isang pamilya. Nakita niya ang kanyang sarili sa reflection ng mga sinulid na kulay ginto, matatag nagniningning at malaya. Ang sinagtala ay muling nagliwanag, hindi dahil sa apoy ng galit, kundi dahil sa alab ng katarungan. Ang bawat takak ng weaving loom ay tila isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa buong San Rafael, nagpapaalala sa lahat na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa dilim, ay laging hahanap ng paraan para sumikat muli. Ang bawat dapit hapon sa bayan ng San Rafael ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang pangakong kasing liwanag ng papalubog na araw. Isang taon na ang lumipas mula ng lamunin ng apoy, ang malaking bahagi ng sinagtala, ngunit sa halip na maging abo ang lugar na ito ay naging isang hardin ng panibagong pag-asa. Ang tunog ng mga weaving loom ay naririnig mula sa malayo, hindi na bilang isang mechanical na ingay ng paghihirap, kundi bilang isang ritmo ng buhay na nagkakaisa. Sa loob ng factory, ang mga pader ay napinturahan na ng kulay puti at asul, sumasalamin sa langit at kapayapaan. Si Feliciana, hindi na si Feli na asawa ni Dahas, kundi si Feliciana del Rosario, ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang suot na puting lino ay dahan-dahang hinahaplos ng hangin, at sa kanyang mukha ay wala na ang bakas ng uling kundi ang isang uri ng kagandahang nanggagaling sa loob ng isang pusong nahanap na ang kanyang tahanan. Sa kanyang tabi ang kanyang ina na si Felicidad ay nakaupo sa isang silya masigla na ang mga mata bagaman may mga sandali pa ring naliligaw sa nakaraan. Hawak ni Felicidad ang isang piraso ng telang dilit na kulay ginto, ang tala ng umaga, na sa wakas ay natapos din nilang habi ng magkasama. Ang bawat hibla nito ay saksi sa kanilang muling pagkikita at sa paghilom ng mga sugat na itinago ng maraming dekada. Inay, tingnan niyo po ang dagat bulong ni Feliciana habang inaalalayan ang ina. Tulad ng dagat ang ating buhay ay may mga alon, pero ngayon tayo na ang nagmamaneho ng ating sariling bangka. Napangiti ang matanda, isang ngiting kasing tamis ng mga alaala ng kabataan. Maganda ang kulay, Feliciana, parang ikaw, matatag at hindi kumukupas. Ang katarungan ay dahan-dahang naisakatuparan sa paraang hindi lamang sa loob ng korte. Si Dahas at Doña Pilar ay nananatili sa loob ng rehas, kung saan ang tanging naririnig nila ay ang alingaw-ngaw ng kanilang sariling mga pagsisisi. Ang pinakamasakit na parusa para sa kanila ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang malaman na ang sinagtala ay mas lalong nagniningning nang wala sila, at ang pangalang Montelibano ay unti-unti nang binubura ng kasaysayan, pinalitan ng dangal ng mga manggagawang dati nilang tinapaktapakan. Si Isabela naman ay naglaho na parang bulabitbit ang kahihiyang hinding-hindi na niya matatakasan sa bawat bayang kanyang pupuntahan. Lumapit si Kidlat kay Feliciana. Bit-bit ang huling ulat para sa buwan na iyon. Mayroon pa ring bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang pagtanggap na ang pag-ibig na inaasam niya ay maaaring hindi na bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit sa halip na pilitin ang tadhana, pinili niyang manatili bilang isang matatag na haligi ng kooperatiba, isang kaibigang natuto na ang tunay na proteksyon ay hindi nakukuha sa pagtatago ng katotohanan. Feliciana, tapos na ang lahat ng deliveries. Ang mga manggagawa naghanda sila ng merienda sa break room. Gusto kanilang makasama, sabi ni Kidlat sa isang boses na puno ng respeto. Tumingin si Feliciana sa lalaking minsang naging bahagi ng kanyang mga pangarap at kabiguan. Salamat, Kidlat. Mauna ka na roon. Susunod kami ni Inay. Bago lumabas, huminto si Feliciana sa harap ng isang maliit na altar kung saan nakalagay ang retrato ni Don Manuel. Nag-alay siya ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil nararapat ang mga nang-api sa kanya na mapatawad, kundi dahil nararapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang kinabukasan.
Naglalakad sila ni Felicidad sa dalampasigan bago tuluyang magdilim. Ang buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Huminto si Feliciana at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, naramdaman niya ang tunay na paglaya. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang dangal ng isang babae ay hindi pag-aari ng kanyang asawa ng kanyang pamilya o ng kanyang katayuan sa buhay. Ito ay isang telang siya mismo ang humahabi araw-araw sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon, kanyang katatagan at kanyang pag-ibig sa sarili. Upang maging tunay na masaya, kailangang matutong bumitaw sa mga sinulid na pilit kang iginigapos sa isang nakaraang puno ng pait. Huminga ng malalim si Feliciana, dinadamdam ang alat ng dagat at ang bango ng kalayaan. Hindi na siya ang Feliciana na natatakot sa sampal o sa sulyap ng iba. Siya na ngayon ay si Feliciana del Rosario, ang reyna ng kanyang sariling tadhana, ang manghahabi ng kanyang sariling liwanag. At sa bawat takak ng weaving loom sa sinagtala ang kanyang kwento, ay patuloy na aawit nagpapaalala sa bawat babaeng nakikinig na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang tala ng umaga ay laging sumisikat para sa mga pusong marunong lumaban at magmahal muli.